Alam niyo po, tayo po'y nasa last week ng series natin about blessed. Sino dito gusto maging blessed? Ayan, ano ho. Alam niyo ho, merong mga tao na wala pang ginagawa, blessed na. Ano po, wala pang ginawa, blessed na. Kasi sila po ay isinilang sa isang pamilya na marangya, mayaman, ano ho. Sa English, tinatawag nila yan na there are people who were born with a silver spoon on their mouth. Ano ho. Sinilang sila, nandun na yung kanilang kalalagayan na maayos. Ano po, sapagkat nandun po sila sa isang magara at mayamang pamilya. Ano, at sa totoo lang, hindi nga kayang ubusin yung kayamanan, it will be a generational wealth. Kahit isang henerasyon pa ang gumamit ng kayamanan na yon, hindi pa rin mauubos, maipapasa pa sa kasunod. Pambihira, napakayaman. Ano, napakayaman. You and I were born not of our own choosing. Ito yung na-realize ko. Kasi kung ako pipili, sana naging British na lang ako para maputi ako, di ba? Hindi. Naisilang ako, Pilipino, ganito kulay ko, sa isang pamilyang hindi ko rin pinili. Actually, yung pagkasilang natin, hindi naman natin pinili yun eh. Ang Diyos ang pumili nun. Pero, kaya nangyari yun, may purpose ka. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. There is a purpose why you were born. So, may mga tao po na isinilang, they lived in a family that is well off. While on the other hand, it's because it's not of our own choosing, meron naman lumalaki po sila, ito po ang nararanasan nila, puro hirap, pain, hardship, at their early age. Merong nandun sa magandang pamilya, born with a silver spoon, and there are children who were born experiencing pain and hardship even when they're children at an early age. So naisip mo na ba yun? Di ba unfair? Hindi ba unfair? Naisip nyo ba yun? Hindi ba unfair? Now, it's not unfair. Why? Ito pong aking paniniwala. Hindi po unfair kasi ang Diyos ay may plano. Dalawang bagay, ang Diyos ay may plano at meron kang choice. Because God has a plan, sino naniniwala magandang plano ng Diyos sa buhay mo? Maaring hindi magandang simula, pero naniniwala ako magandang plano ng Diyos. Sabi po sa Bible, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Maaring hindi maganda yung simula, but God has a plan that will unfold in your life. And not only that, you have a choice. You have a choice not to stay in that condition because God is at work in our lives. So, because of these two things, I believe anyone can be blessed. Sino naniniwala? Anyone can be blessed. Kahit sino pwedeng maging blessed. Hindi lang yung sinilang na may silver spoon. Anyone can be blessed. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang maging blessed. Meron pong tao na nabuhay po siya, ang pangalan po niya si Jabez, nabuhay po siya na isinilang siya na puro paghihirap. Actually, ang nanay niya, nahirapan sa pagsilang sa kanya. Ito po ang kwento niya. Now, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, "Because I bore him in pain." So siya po ay pinangalanan na pagdurusa, kahirapan. Bakit po? Isinilang po siya na naghihirap yung nanay niya nung siya'y isilang. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. Nang hiling po siya ng pagpapala, binless po siya ng Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? The title of the message this morning is Blessing and Honor. Kung papipiliin kayo sa dalawang ito, ano pipiliin nyo? Blessing o honor? Beles hindi na nag-isip, talagang blessing. Kung papipiliin kayo, isa pa po, blessing o honor? Parang parang pera o bayong eh. Pwede ba? Minsan kasi, pinapipili tayo, career o love life. Meron ding choice na pwede silang magkasama at dapat silang magkasama.
Of course, there are teachings in the Bible. You cannot serve both God and money. That is a teaching in the Bible. But there are things in life that they should be together. I don't believe it's a problem if blessing and honor goes together. Dapat nga silang magkasama. And that is what we will learn today. Balikan ko lang po si Jabez. Si Jabez po, he was born in pain. Kwento na doon na ang nanay niya nagdusa sa pagsilang sa kanya. At dahil doon, he was named as pain. Would you imagine ang pinangalan sa kanya? Paghihirap, pagdurusa. Ang pangit ng pangalan niya, ikaw, ang pangalan mo ba maganda? Baka napangalanan kang Procopio John. Yeah, may John naman eh. Yeah? Pero itong, ang hirap, bakit? He will be reminded each day that he has caused pain. Ang hirap nun eh. Para araw-araw mo maaalala, nagdulot ka ng pagdurusa sa iba. And he lived in pain. Siyempre, kasama na yun sa buhay mo, kaya nga nanalangin siya sa Diyos. Lord, wag naman akong manatiling ganito. Wag naman puro pagdurusa na lang ang buhay ko. I-bless mo naman ako, O Diyos. At bless nga siya ng Diyos. Sino naniniwala ngayon kaya kang i-bless ng Diyos? At hindi ka para manatili lang na nagdurusa, gusto kang i-bless ng Diyos, gusto kanyang pagpalain. Ito maganda kay Jabez. In spite of the pain, he remained honorable and lived with honor. Kaya importante po, hindi lang blessing ang mahalaga sa atin. Mahalaga rin sa atin yung honor. Tignan niyo po paano siya dinescribe. Although he was in pain, named as pain, born in pain, he remained as a person that lived with honor. Sabi po dyan, now Jabez was more honorable than his brothers. He is more honorable. If his brothers are honorable, he is more honorable than them. So bakit ko po nasabi yan? Alam niyo po yung verses 1 to 8, puro lang po mention ng tao yon. Mention ng tatay, ng nanay, ng anak, ng asawa, ng kapatid, etc., etc. It's a genealogy of people being mentioned. Mentioned lang po. But pagdating po ng verse na yan, verse 9 and 10, Jabez was not only mentioned, he was described. All of a sudden, he was described. And back to verse 11 onwards, again, bumalik sa pagme-mention na lang ng tao. So nakasandwich po yung buhay ni Jabez sa mga taong mini-mention lang at siya lang po ang dinescribe. Napakaganda, no? Dinescribe siya. Anong description sa kanya? He was more honorable than his brothers. Namumuhay siya ng marangal. Kaya kapatid, kung namumuhay ka ng marangal, purihin ang Diyos sa buhay mo. Na kahit nagdurusa ka, kapatid, nandun pa rin, kinikip mo yung faith mo, sumusunod ka sa Diyos. Hindi nagiging dahilan ng pain para ikaw ay gumawa ng mali. You are living an honorable life. And that is what Jabez is doing. No, he is more honorable than his brothers. Kaya hindi lang po siya minention, dinescribe po siya. And ito yung naintindihan ko dyan. A person with honor stands out. Kapag namumuhay ka ng marangal, namumuhay ka ng matuwid, you will stand out. Sa office nyo, mapapansin nila, iba ka. Tama po ba? Sa eskwelahan, kung estudyante ka, you will stand out because they will see your life and you will be recognized. Iba ito eh. Kaya pansinin nyo sa office nyo, pagdating sa prayer, ikaw ang tinatawag. Pag may problema sila, pagdating sa Panginoon, ikaw yon. Sino ganun na experience? Yeah, ikaw na mag-pray. Takot na takot sila mag-pray. Di ba? Pero ikaw tatawagin, pray mo kami. Uy sis, may problema ako. Yeah. Because that person who lives with honor stands out. Lagay na lang ho natin sa eskwela. Di ba sa eskwela, yung mga bata na masipag mag-aral, nagpapaka-dalubhasa sa kanilang pag-aaral, ino-honor ng eskwelahan eh. Diba? At alam nyo, pagdating ng graduation, hindi lang sila mini-mention, pinapag-speech pa sila. Di ba? Because a person with honor stands out. At nawa, ganun po tayo. Saan man tayo ilagay ng Diyos, we would stand out because we live with honor.
No, ganito po ang naintindihan ko dito sa storya niya. Hindi lang mahalaga ang blessing, mahalaga rin ang honor. Kasi po sa tao ganito pag tinanong ano mahalaga, blessing o honor? Blessing talaga. Pero alam niyo po, tanong ko sa inyo, what is a blessing without honor? Sige nga po, think about it. Pag-isipan po ninyo, what is a blessing without honor? Ano ang pagpapala kung walang karangalan dun? Ano yun? Think about it. What is a blessing without honor? Oo, nagka-blessing ka, pero nawala yung dangal mo. Nawala yung dangal mo bilang tao. What is a blessing without honor? Alam niyo po, the classic example of it, kung nandyan pa po kayo, ay yung bansa natin. People, sorry to say this, siguro nagrarally yung mga tao, di ko rin masisi. People in the government, they value blessing more than their honor. Sorry to say. And they throw away their honor just because of the blessing. Di ba? So what is a blessing without honor? Pambihira, may pera ka pero hindi ka naman nagugustuhan ng tao, isinusuka ka kasi nalaman nila yung ginagawa mong masama, nalaman nila na hindi ka totoo, nalaman na nangungurakot ka lang, may blessing ka. But that is a blessing without honor. Hindi bali na yung katulad ni Jabez, maaring in pain, but you uphold your honor and integrity, mas mabuti pa siguro yun. Kesa marami kang blessing, pero blessing lang ang mahalaga sa iyo, hindi ang karangalan na ibibigay mo sa Diyos. Hindi ang kabutihan na ibibigay mo sa kapwa mo. Magaling din yung gumawa ng graphic natin, buhaya. Hindi masiyahan Tingnan po sabi sa Bible, a good name is more desirable than great wealth. Tigil lang ako dyan. Ang magbuti at magandang pangalan, ang mas hahangarin mo kesa sa kayamanan. Tingnan niyo po Tingnan niyo po paano nagkumpara ang Bible. Ang mabuti at magandang pangalan ang mas hangarin mo kesa sa kayamanan. Mahirap maintindihan yan pag mas pinapahalagahan natin ang blessing sa honor. Mahirap maintindihan yan. Kasi by nature, mas gugustuhin natin yung wealth sa good name. But the Bible is telling us, mga kapatid, a good name is more desirable than great wealth. Respect is better than silver or gold. Money, wealth, silver, and gold are the things that human beings value the most. Pero sinasabi po dyan, hindi. Mas i-desire mo yung magandang pangalan. Mas i-desire mo yung nirirespeto ka. Mas i-desire mo yung honor. I-desire mo yun. Mas better yun. Kaya nga, what value it is? What is a blessing without honor? True blessings are coupled with honor. Ito ang totoong pagpapala. It is coupled with honor. So, ang tanong ganito, Pastor, how do I gain? How do I live with blessing and honor? Gusto ko hindi lang blessing, Pastor. Gusto ko rin honor. Paano ba ako mabubuhay na may blessing ako, may honor din ako? Kasi sa mundong ito, puro blessing lang We need to live a life with blessing and honor. So what do we need to do? Una po, we live with blessing and honor by the choices we make. Ito po yung isang nakakasira sa pagpapala. That's why our life sometimes is full of pain. Not only full of pain, wala ring honor. Kasi po, nagkamali tayo ng desisyon. Kakamali tayo ng pinipili, mga kapatid. By the choices we make. Di ba sinabi ko po sa inyo kanina, it's not unfair because God has a plan and you have a choice. The choice is so important. Sa buhay mo, kung paano ka sasaya, uunlad, makakaahon dyan, is because sa desisyong gagawin mo. You are there right now because of the choices you make. Tama po ba? At alam niyo, ang tao minsan, nagiging biktima ng sarili niyang
desisyon o pagpili. Many people are a victim of their own choice. Ito masakit yung pain galing sa mali mong desisyon. Di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sinabi na sa'yo, tanongin na lang kita. Yung napili mo bang mapapangasawa, meron nang nagbuntong hininga doon. Alam na yung kasunod eh. Yung napili mo bang napangasawa, napili mo ba yung the best, talagang the one? Siya na ba yun? Ha? O nabiktima ka ng desisyon mo, ng pinili mo? Di ba? Ito ang problema ng tao. Pakinggan niyo po ako. Ang tao hindi marunong makinig. Di ba sasabihin sa'yo, wag yan ang pangit ng ugali niyan. Wag yan may bisyo yan. Wag yan babaero yan. Kaso ikaw in love ka. Ang nararamdaman mo lang ang mahalaga, nabibigay yung tenga mo. Kahit anong payo sa'yo na magulang mo, hindi ka nakinig. Ngayon, victim of love ka. Di ba? Victim of love ka ngayon. Di ba? Maraming tao may pain sa buhay, walang honor kasi sa maling pinili niya. At kadalasan, nangyayari yung kasi hindi tayo marunong makinig. Minsan, kaya tayo nandito, tingnan niyo po, nakikinig tayo, tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Baka pati sermon, tulog ka. Nagse-cellphone ka, makinig ka sa magulang mo, makinig ka sa nangangaral, makinig ka sa mga tao nagpapayo sa'yo kasi madalas, pag hindi natin pinansin yung mga taong mas nakikita nila, yung mabuti sa atin, na hindi natin, blinded tayo doon. We make the wrong choice. And we put ourselves in pain. And sometimes we even lose honor sa buhay natin. Ito po ang bili ng Bible, tingnan niyo po. Today, I am giving you sabihin natin malakas, choice. Kapatid, may choice ka. Yung tao ngayon, buti na lang you made a good choice today. Pumunta ka sa church, palakpakan natin ng Panginoon. Kasi pwede kang hindi magsimba. Diba? Today I'm giving you a choice between good and evil. Bawat araw, harap tayo, gagawa ba ako ng masama? Gagawa ako ng mabuti? It's a choice. And it will lead you somewhere between life and death. If you obey the commands of the Lord your God, which I give you today, if you love Him, obey Him, and keep all His laws, then you will, wow, ang ganda ng pangako ng Diyos, then you will prosper and become a nation of many people. Kapatid, hindi nasasayang ang pagsunod mo sa Diyos. Kapag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kung may pagsubok ka man, at sinasabi ko sa iyo, hindi lahat ng sumusunod sa Diyos, wala ng pagsubok, may pagsubok pa rin. Lahat ng sumusunod sa Diyos, pero hindi siya pababayaan ng Diyos. Pagtatagumpayin siya ng Diyos, pagpapalain siya ng Diyos. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Sapagkat sinunod niya ang Diyos. At ano pong sabi diyan? The Lord your God will bless you. Pinakamagandang blessing, yung nakuha mo galing sa Diyos. Hindi yung kasi may sapilitang blessing eh. Yung nasapilitan lang talaga. Pinwersa mo talagang makuha yun. By hook or by crook. Hindi na po blessing yun. Real blessing, sabi po sa Bible, kanina nag-dedicate ako ng kotse dyan, sa sakyan. Sabi po sa Bible, every good and perfect gift comes from our Father in heaven. Yung manggagaling sa Diyos. Yun yung pagpapalang pinakamabuti sa atin. Kaya kapatid, sinasabi dyan, makinig tayo. Kasi pag di tayo marunong makinig, namamali tayo ng desisyon. At yun na nagkukos ng pain. Nagtatanggal ng honor sa atin. Kasi hindi tayo marunong sumunod o makinig. Pangalawa, we live with blessing and honor by the choices we make. Kaya nandyan ang salita ng Diyos para gabayan tayo sa mga desisyon natin. And when we stick to the process, yung proseso ay napakahalagang bahagi ng pagpapala. Napakahalagang bahagi. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Solomon, pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan na magkaroon ng karunungan. Pinakamatalino siya sa panahon niya. Sobrang talino. Pero sa palagay niyo ba,
Nung pinagkaloob ng Diyos sa kanya yon, nung pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang katalinuhan, hindi na ba siya nag-aral? Biglang ang tali-talino na lang niya, wala siyang binasang libro, ano mang tanong mo, meron na siyang sagot, wala man lang siyang binasa, hindi man lang siya nag-effort. Naniniwala ko na nag-aral din siya. Sapagkat pag inalis natin yon, yung proseso, at yung proseso po kasi ay napakahalagang bahagi ng pagpapala, madalas dito po sumasablay ang tao sa proseso. Bakit po? Narinig niyo na po ba yung salitang trust the process? Trust the process. But sometimes we don't trust the process, we cut the process. Ano po? People cut the process instead of sticking to the process. Imbis na mag-stick sa proseso, ikat na lang natin yan. Patatagalin ba yan? Lagyan mo na lang yan. Diba? Kaya nagkawindang-windang tayo sa Pilipinas, sapagkat yan naman ang pinag-uusapan yan. Kasi yung mga proseso, kinakat ng tao yun. Kinakat ng tao. That's the reason why our nation is in pain, because all the process were cut by people. Yeah? Yung pagkakat yung ginagawa natin, asan yung cut ko dyan? Di ba? May cut ako dyan, ha? Ikat mo na yung process. Pabilisin na natin yan. Di ba? Sa mga magkasintahan, di ba ang proseso? Magpapakasal kayo bago kayo magkakaroon ng intimate. You know what I mean? Di ba? Intimacy with each other. Pero anong ginagawa ng mga kabataan? Cut na natin yan, gawin na natin. Di ba? Papatagalin pa ba yan? Ginagawa rin naman ng iba yan. Pag kinat mo yung process, kapatid, dun magkakaroon ng pain sa buhay mo. Di ba? O, tas babae ka pa, talong-talo ka. Bigla ka na lang ipagpapalit pag pinagsawaan ka. Huwag mo ibibigay ang sarili mo hanggat di ka kinakasal. Bakit? Yung bagay na intimacy is only allowed by God. Physical, sexual intimacy is only allowed by God inside marriage. Kung yan ay bago ikasal, that's pain, that's losing honor. When you are married and you have extra, you're causing pain in your family and you lose honor. No? When we stick to the process, then that's the right thing for us to gain blessing from God. That's the right thing because we do not lose the honor and gain the blessing. Bakit ba ayaw ng taong process? Gusto niya ikat lagi yan. Bakit ba ayaw ng tao yan? Yung proseso na yan. 3 things. Importante kasi itong process na to. Una, kailangan kasi magsimula ng tama ang tao. Dito pa lang dapang-dapa na ang tao. Anya pa ba kayo? Dito pa lang dapang-dapa na. Kailangan magsimula ng tama. Kasi pag mali na agad, paano mo i-bless ang mali? Diba? Kasi ang tinutukoy po dito yung motibo natin. Ano ba motibo mo? Bakit mo, halimbawa, gusto nating yumaman. Ba't mo gusto yumaman? Ano yung real reason behind gusto mong yumaman? Para guminhawa. Yun lang? Yun lang? Para maging daluyan ako ng blessing. Mas maganda kung maging daluyan ka ng pagpapala. Di ba? O baka, payamanin mo naman ako para makaganti naman ako sa mga kaaway ko. Mantagal-tagal ko ng ape. Di ba? Para naman, i-bless mo naman ako para, kasi ganun ang tao, pwedeng sa labas, orang sasabihin niya, okay, pero sa totoo, hindi. Kaya yung motive, malalim po siya at madaya po siya. Kaya doon lagi tumitingin ng Diyos. Di ba sa Pilipinas, may kasabihan tayo, tulak ng bibig, kabig ng, wala yun bro, wag mo nang bayaran. Talaga, thank you ha. Pero sa tulak ng bibig, mo nang bayaran bro, yun lang naman eh. Mo nang bayaran yung utang mo. Talaga, thank you ha. Pero yung kabig ng dibdib, beer, nabudol na naman ako nun ha. Di ba? Di ba? Hindi mo pala gusto. Di ba? Pwedeng gano'n. Kaya ang Diyos lagi niyan tinitignan yung motibo ng tao kasi it's so deep. Only God can see it. It's so deep, human beings can see the motive behind.
Only God can judge the motive of every person. And it's so deep, it's also deceptive. Dito tayo naloloko. You know? At pag dito tayo naloko, mawawala ang honor. Mawawala. Kaya sabi po sa Bible, tingnan niyo po, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sino makakaintindi sa lalim ng puso ng tao at motibo ng tao? Minsan di mo maintindihan. Nadadaya tayo nun. Nadadaya tayo nun. We need to start right. If we want blessing and honor, we need to have that right motive. And not only that, tama na motibo mo. Tama na pagsisimulan mo. Sana naman po, tama yung paraan mo. Kasi maraming tao gusto lang ng blessing, yung paraan mali. Kakainin niya yun. Iti-take niya yun. Okay lang mali. Ang mahalaga na bless naman ako. And the right way needs wisdom para matagpuan mo yon. Hindi pwedeng gusto mo lang ng blessing, pero mali yung paraan. Magkakasala ka lang pala sa Diyos. Kinakailangan ng wisdom. Kaya sabi po sa Bible, if anyone lacks wisdom, he should ask God. At ang Diyos ay hindi maramot. Bibigyan kanya ng karunungan. Lord, paano mo ba ako i-bless? Lord, ito yung motibo ko. Gusto ko namang maging blessed, Lord. At nakita ng Diyos, tama motibo mo. Huwag ka naman magkamali sa susunod na proseso. Sa susunod na proseso, dapat tama yung paraan. Lord, pwede bang magkasino na lang ako? Mabilis lang yun eh. Taya na lang ako sa loto, Lord. Magtatights naman ako eh. Yeah? Pag mali yung way, walang wisdom doon. Walang honor doon. Wala yung way. Mali yung way eh. Yeah? Walang honor doon. You need to find the right way. Tinan po sabi sa Bible, there is a way that seems right to a person, but its end is the way that leads to death. May paraan na akala ng tao tama yon. Diba? Mukha naman tama. Pero sa katotohanan, patungo sa kapahamakan yon. At para ma-spare ka doon, nandiyan pa ho ba kayo? You need wisdom. You need to have wisdom for you to find the right way. Because some ways might be leading you to something na mapapahama ka lang. Na ilalayo ka sa kapahamakan pag tama yung paraan. Amen po ba? Right motive, right wisdom. At pangatlo, it's not right away. Kaya ito dito, namumroblema ang tao, yung proseso na hindi agad. Hindi agad. Tama na nga motibo ko. Natagpuan ko na nga yung tamang paraan. Tapos hindi agad ako yayaman, hindi agad ako ibe-bless. Ano yan? Doon ako sa mabilis. Doon ako sa santong paspasan. Yeah? Mainipin ng tao. Gusto ng tao instant. Gusto ng tao agad. Ayaw niya ng effort. Diba? Pag ikaw pinagpala ng walang effort, kapatid, baliwala yun. Mawawala lang sa buhay mo yun. Yung effort, importante yun sa proseso. Tama po ba? Tingnan niyo po sabi sa Bible, in everything you do, put God. Sa lahat ng gagawin mo, kapatid, unahin mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, unahin mo ang Diyos. Kasi pag inuna mo ang Diyos, ino-honor mo ang Diyos. Inuuna mo siya eh. Ano mang gagawin mo, inuuna mo siya. Pero hindi porke inuna mo siya, okay na lahat eh. Ano sabi dyan? And He will direct you and crown your... May effort ka pa rin. Kasi gusto ng Diyos may bahagi ka sa mga mangyayari sa buhay mo. Hindi lang sinagot ka niya at wala ka nang ginawa, may effort ka pa rin. At yung effort na yun, kakasihan niya ng tagumpay. He will crown your efforts with success. Sino dito gusto maging successful sa buhay? Ito na po ang susi. Ang sinabi diyan, uunahin mo ang Diyos at gagawin mo ang lahat at bibigyan ng katagumpayan ng Diyos anuman ang iyong pinagsisikapan. Dahil alam niya, inuuna mo siya. Amen po ba?
Yun yung process eh. Ayaw na natin yung uunahin ko pa ba si Lord? Aanin ko pa ba yung honor? Nakakain ba yan? Di ba? Hindi naman nakakain yung honor na yan. 2 things bago ako magtapos. Una, don't allow pain to become your destiny. Sa storya na to, wag mong hayaan na yung pain maging destiny mo. God has a plan. Amen po ba? You have a choice. And Jabez had a choice. Lord, ayokong mabuhay sa pain. Please bless me. Please, pagpalain mo ko. Ayokong hanggang dito lang ang mararanasan ko. Puro dusa, puro hirap. I know you're not unfair, Lord. And this is not my destiny. Hindi ito ang destinasyon ko. Pinagdadaanan ko lang to. Kapatid, baka sa oras na to, you are in pain. You may be thinking, Lord, you're so unfair. Tagal-tagal ko na rito. Bakit sila nag-e-enjoy na ng blessing ako? Wala pa. Kapatid, wait ka lang. Hindi yan ang destiny mo. May plano ang Diyos at may choice ka. Nandiyan ang Panginoon, maganda ang plano niya. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Don't allow pain to become your destiny. At isa pa, put honor above the blessing. Kung may maalala kayo ngayong umaga, ilagay mo ang karangalan sa ibabaw ng pagpapala. Bakit? Maraming nakurap dahil na ibabaw nila yung pagpapala at binaliwala nilang karangalan. They threw away honor, and what's only important to them is the blessing. Kapatid, alam niyo, tinuturo ng Bible dito, bakit minention si Jabez na he was more honorable than any other? It's because when he will be asking for blessing, nauna na doon ang karangalan. Nauna na doon ang integridad niya. He had put honor above blessing. Nung pinalitan na ng Diyos yung pain sa blessing, handang-handa na po si Jabez. So sa kapatid, sa buhay natin, put honor above the blessing. Put honor above the blessing. And when you do it, kapatid, paano yan? Make the right choice. Stick to the process. And when you put honor above the blessing, you make the right choice and stick to the process, you will be blessed. Sabi natin malakas, blessed. You will be blessed. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Let us remain in the attitude of worship. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Lord, we worship you today. We honor you. Tunay po, lahat ng mga pagpapala sa buhay namin galing po sa iyo, Panginoon. Bago pa man kami manghingi ngayong umaga, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat na nabinigay mo sa aming blessing, Lord. Dahil sabi po sa Bible, every good and perfect gift comes from you, Lord. Lahat ng nai-enjoy naming mabuti sa buhay namin galing sa iyo, Panginoon. Kung saan kami nandoon ngayon na masasabi naming
nakakapagbigay ng parangal sa iyo dahil yun sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mong pasalamatan ka namin ngayong umaga, purihin ka namin, at naniniwala kami, marami pang pagpapalang parating sa buhay namin, Panginoon. We believe it, we declare it, Lord God, that we are blessed. You're preparing us to be even more blessed sa buhay po namin, Lord God. Sa tinuro mo sa amin ngayon, Lord, na ilalagay namin ang honor above our blessings, Lord. Kaya pala, Panginoon, kahit sa aming pagkakaloob sa iyo, pag may blessing na kami, i-honor ka pa rin namin. Kapag may pagsubok kami, i-honor ka pa rin namin, Panginoon. Lord, mas mahalaga pala yun. Kaya Panginoong Diyos, sa umagang ito, I speak blessing, Lord, to your people. Lord, hindi namin destiny ang pain. Lord, pinagdadaanan lang namin to. Pero naniniwala kami, may maganda kang plano at may choice kami. Hayaan niyo po, Panginoon, na we would always make the right choice and we will stick to the process, pursuing the blessings that you have for our life. Panginoon, marami pong salamat. Sino man ang nangangailangan ngayong umaga, may pagsubok, problemang mabigat, ikaw pa rin ang pagkakatiwalaan namin, Panginoon. Ano man ang sitwasyon namin, financial need man yan, physical healing man yan, Lord, mental peace man yan, Lord God. Ano man ito, Panginoon Diyos, Lord, we believe ikaw lang ang makakatagpo sa aming pangangailangan. Lord, hayaan mo po na sa pagtatapos ng service na to, baunin namin ang masagaan na mong pagpapala. At naniniwala kami tulad ni Jabez, didinggin mo rin ang aming hiling sa iyo, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Sa iyo lang ang papuri, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.